libro na Talambuhay ni Santo Domingo. Nandito po ito sa bookstore ng church at sa Cafe Indo. Kaya nung kami nagmi-meeting, yung aming presidente noon, si Fry Mike, ang tanong, meron bang comics? Kasi may libro na, meron bang comics? Sabi ko, wala pa. Sabi niya nung misis ko, pagka gumawa ng comics, siya na ang bahalang mag-publish. Kaya sabi ko, maganda yun. Kaya itong siya ang dahilan kung bakit may comics. Kaya huwag niyong kalimutan, siya si Sister Jessica. Okay. Kaya noong sabihin niyang comics, ginawa ko ito within 6 months. Kasi retirado na, everyday, naglalaan ako ng 6 na oras. Araw-araw para sa comics. 2 hours in the morning, 2 hours in the afternoon, 2 hours in the evening. Nung bata ako, gusto kong mag-drawing. Kaya ngayon, hindi ko lamang ginawa ito, kundi ako din ang nagdibuho. 25%. Meron akong, kasi di man talaga ako artist, may kaming artista talaga. So during that time, pinag-aralan kong lahat itong mga comics tulad nila Batman. Kung makikita nyo, dito ko more or less kinuha, nakataas siya, at dito, ito yung parang matarik lugar, Kaya yan ang parang kinopya ko dito para sa ganito, So Batman, tapos, ito pa si Spider-Man, Pinag-aralan ko din yan. Pagkatapos, ito si Conan, the Barbarian, Kaya pinag-aralan ko talaga yan. Tapos, bumili pa ako ng application. Ang tawag dito, post-it, para manikin. At ina-action ko yan para gayahin yung action. Kaya ito halimbawa, ito ang isa sa himala ni Santo Domingo. Ito si Santo Domingo at ang kanyang kasama, si Bertrand. Ang himalang ito, kaya talagang napakaganda. Bumagyo noon. Hindi ko alam, baka mamaya dumating na yung bagyo sa atin, Ang nangyari noon, wala silang payong. Walang payong, Nag-antanda taman si Santo Domingo, At yung ulan parang may turok. Yung ulan na dito sa harap, yung ulan na dito sa likod, hindi sila nabasa. Yung ulan parang aso na sumusunod sa kanila. Pero dito, habang lumalakad sila, wala yung ulan. Yung ulan nahandun lang sa unahan, nahandun sa hulihan. At ang nagkwento nito, kaya totoo, itong mismong kasama si Bertrand. Kaya isa sa mga Himalayon, ni Santo Domingo, nangyari dun sa Pransya. Tapos noon, ito, sa paring Himala, nalulunod yung mga tao noon, mga pilgrims, sinagip ni Santo Domingo. Kaya during that time, ito yung ginawa ko noon, parang maligid. Kaya makikita nyo yung mga, Kaya, yun ang makikita nyo sa comics, ganyan, Kaya may mga pinagkopyahan ako kung paano at saka maligid ang ginagamit, Kaya, ito yung mga ginawa ko noon, itong cover, tapos ito yung inside back cover to si Simon Limonfort, Yan yun. Tapos, sino pa? Ayan, ako din ang gumawa niyan. Tapos, lipulin silang lahat. Kaya action Tapos, ito si Santo Domingo, hawak-hawak niya yung pulubi, sa baha. At ito naman, noong Battle of Muret, dito kauna-unahang nakita ang power ng rosary. Kasi kaya sila nanalo dahil sa rosaryo. At habang iwinawagayway ni Santo Domingo yung krus, pinapana siya. Kaya may pana pa nung natira. Tapos, ito naman nung nagmumuni-muni si Santo Domingo,
malaki yung buwan, nandito yung kastilyo. Alam niyo sa Pransya, puno ng kastilyo yan, no? At saka siya nagpo-contemplate, nagme-meditate siya. No? Ngayon, gumawa ako ng parang cartoon. Ito si Fray Ingo, parang short version ni Santo Domingo, Fray Ingo, no? Pero mauso na itong artificial intelligence, AI, ano? Medyo na-upgrade ko yan. Ito siya ngayon. Fray Ingo. At ito, kilala nyo ito. Di ba? Okay? Spotted yun, no? Ganyan, no? Kaya, doon sa mismo altar, di ba? Santo Domingo, parating may aso. Di ba? O, kaya very cute itong si Fray Ingo. Wala lang akong time para pa-actionin siya, no? Pero one of these days, gagawa ako ng parang istorya na gumagalaw silang pareho, no? Ngayon, ang tanong, bakit may aso na may kagat ng sulok? No? Nung isinilang si Santo Domingo, bago noon, nanaginip yung kanyang ina, si Joanna. At nakita niya sa kanyang panaginip ang isang aso na may kagat na sulok. At ito takbo ng takbo, no? Kaya later on, ang naging sulok ng liwanag, si Santo Domingo. Kaya ako pumasok dito sa Dominican, kasi talagang naka-focus sila sa pag-aaral. Kaya siya ang naging liwanag, ano, veritas, katotohanan. Di ba yung Radio Veritas? Ibig sabihin nun, talagang totoo, katotohanan, ano? Kaya si Santo Domingo ang naging ilaw ng kadiliman during that time. Kasi may mga heresy, yung mga maling pagtuturo, paniniwala. At during that time, ang pangalan ng heresy yon, Albigensian heresy. No? Kaya siya ang naging ilaw sa kadiliman ng mundo during that time. Ngayon, itong si Santo Domingo, nung magkaroon ng tagutom, ano, kaya maawain siya kasi na-train siya ng kanyang ina na napaka-maawain. Kaya nakuha niya yun, ano? Kaya nung magkaroon ng tagutom, yung kanyang pinaka-libro na sinusulatan niya, no? Kaya sabi ng mga kasama niyang seminarista, bakit mo ipagbibilihan? Paano ka papasa? Kailangan mo yan para makapasa ka sa pagpapare, no? Pero sabi ni Santo Domingo, yan patay na balat ng libro. Pero itong buhay na balat ng aking mga kababayan, bibigay ko yan kasi buhay ito Mga tao ito patay na balat lang, parchment, libro. Kaya yun ang ginawa niya. Para siya makalikom ng pera, para maibigay dun sa mga mahihirap at nagugutom. Ngayon, itong gagawin natin. Pagka binigay namin ito sa inyo, gabi-gabi, basahin niyo ito. Ito ang magiging gabay at ilaw niyo sa buhay. Ano? Gabi-gabi. Kaya, kasi si Santo Domingo noon, nung panahon niya, wala siyang ginawa kundi basahin itong mga libro ni John Cassian. Desert Father yan, ano? Kung paano mabuhay ng banal at kung paano mailigtas ang kaluluwa. Kaya ito ang magiging gabay nyo gabi-gabi. Isa ulo nyo ito for the next 30 days. Gabi-gabi, kasabay nyo ito. At pag ito ang ginawa nyo, ano? Maliliwanagan kayo. Kasi ang dala ni Santo Domingo, ilaw, liwanag. Kaya gagabayan ito kayo. Gagabayan kayo ni Santo Domingo. Ngayon, ito napakaganda. Nung bata ako, taga-Bikawayan ako, no? Bago ako pumasok dun sa Bikawayan Central School, nadadaanan ko yung simbahan ni San Francisco ng Bikawayan. Bago ako pumasok sa eskwela, dumadaan muna ako sa simbahan. At nagdadasal, miski na ilang minuto lang. Pero alam nyo, yung Diyos at saka yung mga santo, gustong-gusto yung mga bata pagka pumapasok sa simbahan at nagdadasal. Ito gagarantyahan ko, kasi nangyari sa buhay ko.
pagka madalas kayong dumadaan dito sa Santo Domingo, kahit na ilang minuto lang magdasal kayo sa mahal na Birhen at kay Santo Domingo. At gagarantiyahan ko kayo, bubuti, iigi ang buhay niyo. Nung ako nandito, ang group ko noon, assign ako noon sa Legion of Mary. At nakita ko noon ang buhay nitong dalawang taong ito. Ewan ko kilala nyo, si Brother Paul at Sister Betty. Yan ang mga kabarkada ko noon. Kaya makita ko, yung bumuti yung buhay. Bumuti yung buhay. At pagkaalam ko, si Laura, yung anak nila, parang head catechist. Ditong Santo Domingo. Kaya yun ang alam kong nangyari na dito at mangyayari pa sa inyo. Pagka madalas kayong dumadalaw sa church ng Santo Domingo at nagdadasal, gagarantiyahan ko sa inyo yun. Kasi nangyari sa buhay ko. Hindi ko alam na ako makarating sa US, makapagtrabaho doon, at ngayon, pensyonado na dito. Kaya nagagawa kong lahat ito kasi wala na akong ginagawa. Napakaganda ng biyayang ibinigay sa akin ng Diyos. Kaya ngayon, ikinento ni Bishop Sok. Si Bishop Sok, kilala nyo, Sok Villegas. Ang sabi niya, dalawang bagay lamang ang natutuhan niya sa kanyang ama. And that is the mark of a gentleman. Ang ibig sabihin, yun ay niyang mga bata, para maging gentleman, kailangan niyang laman ng bulsa ang panyo at rosaryo. Miski nakalimutan natin ang panyo. Pero yung rosaryo na ibibigay ngayon sa inyo mamaya, parating dala-dala yan sa bulsa. Kasi protection yan. Protection. Kaya araw-araw, yun nga, gabi-gabi, sabi ko, kapiling nyo ito at kapiling nyo ang rosaryo. Ito yung sinabi ni Fray Eugene kung paano iigi ang buhay natin. Rosaryo, buhay ni Santo Domingo. Ngayon, ito ang sumagot ng comics, Ito yung dati naming presidente, si Fray Mike. Gabi-gabi, pinagdadasal ko sila. Ipagdasal nyo din kasi itong mag-asawang ito, napakarami ng natulungan na tao, Nakapagpatayo sila ng dalawang kapilya sa Manaoag. Tapos mga simbahan, tinutulungan niya. Yung mga kabataan, para maging malinis ang pamamalakad sa politika, meron din siyang grupo na tinetrain. Kaya huwag yung kalimutan ipagdasal itong mag-asawa, Fray Mike and Sister Jessica. Kasi sila ang tumutulong sa mga pari dito. Ngayon, dahil sa kanya, utang ko kay Fray Mike, yung lahat ng mga libro na isinulat ko. Siguro may mga 7 na. Pero ang maganda doon, dahil sa kanya, nakapaglabas na ako ng 3 libro tungkol kay Santo Domingo. Ito ang Talambuhay, una. Pangalawa, The Selling of Untruth. At itong pangatlo, Saint Dominic, a saint for impossible causes. Ngayon, ang ginagawa ko, malapit ko na din ilabas ito, isang nobela tungkol kay Santo Domingo. The Rose and the Flame. Ilalabas na ito sa February. Kaya, ang gagawin natin is basahin gabi-gabi itong comics. Basahin gabi-gabi ang comics. Tapos, isa ulo. Isa ulo. Tapos nun, isa buhay.
ang comics ni Santo Domingo ang magiging gabay sa magandang buhay. Kung paano nangyari kila Brother Paul at Sister Betty dito sa Tatalon. Kasama pa namin si Father Elioso, napakabait na pari noon. Kahit saan mo hatakin, si Father Elioso, di ba? Father Elioso, kahit saan, hindi nga ilan. Yun ay inubutan. Okay. Pero yun, napakabait na pari noon. You know? At dahil dito, nagtatapos na po ako at ito ang istorya ng comics ni Santo Domingo. Marami pong salamat.